yung tinatawag natin. Magmula doon sa root hanggang doon sa tip, bali 12 to 4 inches. 14 inches lang. Ngayon, ang ginagamit po ng company natin na inilalagay po sa body natin is yung magmula sa root, 6 inches pataas, yung 6 inches pataas lang. Yung 6 inches pababa, tapo na yun. Hindi na po ginagamit ng company yun. So, bakit? Pagtitingnan po natin ang ordinaryong damo. Ang ordinaryong damo, mapusyaw yung kulay sa ilalim, di ba? So, yung kalahati pataas, doon po natin nakikita na berdeng-berde. Tama po ba? So, lahat ng sustansya, nandun sa kalahati pataas. Okay? So, bali, ang processing plant po natin mismo, nandun na po mismo sa plantation. So, pagkatapos po i-harvest, diretso agad sa processing plant yan. Ngayon, anong ginagawa? Hinuhugasan, pinaprocess, then ang green barley po natin, hindi po siya sapal. Yung tiniktik po ba? Tapos piniga. Ang green barley po natin is yung juice extract niya mismo. Walang sapal. Okay? Ngayon, pre-process yan, dinehydrate yan sa 88 degrees Fahrenheit. Then, pagkatapos po nun, naging powder na siya. Nung naging powder po siya, dinala na po siya dito ng company natin. Ang pangalan po ng company natin is Health Wealth International Corporation. So, ang tanging layunin ng ating kumpanya ay, ayan, makatulong para magbago yung buhay natin. Pananaw natin sa buhay. Okay? So, yung hatid sa atin ng green barley is paano natin matutugunan ang mamuhay ng malusog. Sino po ba yung namumuhay ng malusog ngayon? Sino yung kumakain ng tama ngayon? Medyo pakaisipan, ano? Sige, hayaan ko lang muna na mag-isip muna kayo, no? So, everyday, balik makikita po natin, changing lives, lahat tayo may problema. Tama, mali? Okay. Problema sa kalusugan, problema sa bulsa, etc. etc. Yan ang tanging layunin ng ating company. Matulungan tayo dyan. Paano? Kung makikita natin, ang pangalan ng company natin is Health Wealth. Tama, mali? Okay. So, ang pangunahing target ng ating company is yung health natin mismo. Ngayon, kapag ang nangyari ngayon, maganda na rin. Sir, kung halimbawa, maganda mangyayari sa first time pag-ipula. So, makikita po natin, gumamit kayo ng product. Kunyari, meron kayo arthritis, meron kayo rheuma, or nahihirapan kayong huminga, at nawala lahat yun. Ang tanong, pinagpala po kayo? Ang tanong, Sir, meron po ba tayong puso para umupag sa mga kaibigan kamag-anak natin? Okay? So, once na nangyari ngayon yun, na i-share po ngayon yung product, ano mangyayari? Ano mangyayari? Yun. So, wealth na yung kasunod nun. So, anong point ko? Simple. Dito, kailangan gamitin muna natin yung product. Okay? After using the product, naramdaman mo ngayon, maganda yung nangyari sa'yo, ano gagawin mo ngayon? Simple lang, i-share mo ngayon yung product. Ngayon, makikita po natin, sa gagawin po natin yun, sir, gusto niyo makalibre ng pag-inom? Gusto ba? Ayaw. Parang ayaw niyo po yata. So, anong point ka? Simple. Pagka i-share na po natin yan, yun ang way para malibre tayo sa pag-inom. Okay po ba yan? Then, ano mangyayari? Naubos yung isang box ninyo. So, kukuha kayo ng second box, tama, mali? Pag kuha nyo ng second box, automatic, meron po kayong check from the company. Sa isang box na kinuha nyo. Ang tanong, pwede bang makatulong yan sa pambayad ng ilaw tubig? Pwede po ba? Oo. So, ganun lang. Pero, ang tanong, makokontrol ba natin ang takbo ng isang kaisipan ng isang tao gumaling? Ay, di mo bang sabihin, tumigil ka na, huwag ka na mag-share. Pwede ba yun? Hindi. Dahil yun yung wealth. Yun yung kayamanan na hatid sa atin ng ito. Okay po ba yun? Okay. So, makikita po natin, ang nagdala po ng So, bali, Health Wealth International Corporation, nag-start po siya March 18, 2006. Binuo po siya ng group of businessmen and professionals who aim to provide us good nutrition and at the same time, develop a livelihood for its customer and consumer. Kung makikita po natin, kitang-kita yan ng presidente natin. Na anong problema? Bakit nagkakaroon ng sakit ang isang tao?
Bakit? Okay, sige. Okay lang po ba na medyo para at least mag-enjoy naman po kayo habang nagpe-present ako? Yes. Para hindi naman ako yung nagsasalita lang. Okay lang po ba sa inyo? Yes. Okay, ganito po yun. Ano po ang dahilan ng pagkakasakit ng isang tao? Stress. Okay. Ayan. So, kung makikita natin, stress, ano ba? Pagkain? Ano ba? Tangin? Ano ba? Lifestyle. Lifestyle? Ngayon, ang tanong ito, ano meron doon? Bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Chemicals. Anong ginagawa ng chemicals na yun pag pumasok sa loob ng katawan natin? Alam po ba natin yun? Oh, masisira, alam natin. Pero alam po ba natin kung paano siya nasisira? At yun yung pag-aaralan po natin yan. Okay po ba sa inyo yun? Okay. Ngayon, anong point ko? Bakit ko tinanong sa inyo yun? Kasi dapat alam natin kung anong reason kung bakit tayo nagkakasakit. Sino gusto magkasakit? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sino? Wala. Tama? Ngayon, kung walang gusto magkasakit, simple lang. Kayo mismo ang nagsabi po sa akin kanina na ang dahilan ng pagkakasakit ng isang tao ay nandahil sa pagkain, sa stress, pollution, lifestyle. Ang tanong, ito, ayaw natin magkasakit, tama mali? O, kailangan huwag kang kakain. Tama? Huwag kayong iinom. Huwag kang may stress. Lalo-lalo na huwag kang iina. Tama po ba? Anong point ko? Simple. Do we have a choice? May choice po ba tayo? Wala na. Okay? Tanggalin muna natin. Parang may narinig ako. Meron eh. Tanggalin muna natin ang green bar sa usapan. Ang gusto ko makita po ninyo kung ano yung realidad na pinagdadaanan ng bawat isang tao. Bata man yan o matanda man yan. May sakit man yan o walang sakit yan. Sino ba ang higit na nangangailangan sa green barley? Okay? May sakit ba o walang sakit? Matanda ba o bata? Okay? Ngayon, sa pagpapaliwanag ko po sa inyo, makikita po ninyong mabuti yun. Pag-aaralan po natin. Okay lang po ba sa inyo? Okay. So makikita po natin, kung makikita po natin mabuti, ano po ang kinakain natin nowadays na punong-puno ng sustansya? Ano ang pinakakain natin sa mga mahal natin sa buhay, kagaya sa mga anak natin, pamangkin natin, o kung may apo man na masustansya? Gulay? Okay. Gulay. Umaga, tanghali, hapon, gulay. Ang kabataan ba ngayon? Reality na. Sabihin natin, pag-usapan lang natin yung reality. Mga kabataan ngayon, kumakain ng gulay? Paano na sila? Eh sa gulay natin nakukuha ang sustansya na hinahanap ng katawan natin. So kung wala nun, paano ngayon mangyayari sa atin? So yun ang unang-unang tinugunan ng ating mahal na presidente. Ang tungkol sa nutrisyon. Pangalawa, alam naman natin, kahit na gano'ng kaganda ang produkto mo, kung ang problema, walang sistema, so wala rin. Paano niya masusustain ang pag-inom niya? Okay, so yun ang ginawa ng sistema ngayon ng company. Para maka-discount ka, makalibre ka, at kahit papano ay makatulong sa atin sa pambayad ng ilaw tubig. And sooner or later, pagka trinabaho mo siya, kinalin mo siya, winorkout mo siya, at talagang ikaw ay isa naging, alam yan, naging isa sa mga messenger or dealer ng company, ano mangyayari? Gagawin mo siya, tatrabawin mo siya, tama mali? Aabot ka ng maraming tao, tama mali? Ano mangyayari? Eh kung lahat ng mga naabot mo ay lahat gumaling, ano mangyayari sa'yo? May problema ka pa kaya sa pera? Nakukuha niyo ako? Okay. So, makikita po natin, the company believe and also believe that having good health is being wealthy, and being wealthy is to be healthy. Agree po ba tayo dyan? Okay. So, makikita po natin, simple lang to, kahit na gaano ka kayaman, kahit na ano pa ang ari-arian mo, pag nagkasakit ka, iisa lang din yun. Kaya niyang ubusin yun. Magkuripot na tayo, magtipid na tayo sa lahat ng bagay, pero wag lang sa kalusugan natin. Okay? Ngayon, kung makikita po natin siya yung gwapong presidente natin,